Man TV. Bobby Aguilar. Kabanata 36. Biglang nagtawanan ang lahat. Napuno ng labis na tawanan ang higit sa kalahati ng Villa. Si Benjamin Hill ay tila lubos na nasisiyahan sa lahat ng ito. Tumingin siya kay Bobby Aguilar ng pag-alit at sinabing, "Naku, mahirap isipin na ang isang tao ay mabubuhay ng napakahiyang buhay. Yeah, wearing a green hat for 3 years and having to swallow his pride, nakakaawa talaga. Anong walang gulugod na buhay, lubos na kulang sa gulugod." Lahat ay nag-uusap at nangungutya, walang humpay ang kanilang mga boses. Tumingin si Sylvia Johnson kay Bobby Aguilar, at ang puso niya ay nakaramdam ng matinding kasiyahan. Malamig ang mukha ni Bobby, at hindi niya maiwasang umiling, "Sylvia, hindi ka nakakaramdam ng kahihiyan, bagkus ay nakakaramdam ka ng pagmamalaki. Paano mo nagagawang magkaroon ng ganoong kakapal na balat?" Ngumuso si Sylvia Johnson at sinabing, "Ikaw ang nadisgrasya, hindi ako. Ano ang dapat kong katakutin?" Hindi nag-abalang makipag-usap ng kalokohan si Bobby sa ganoong tao. Pumikit siya at hindi pinansin ang lahat. Walang humpay ang ingay sa paligid, walang alinlangang nakakagambala sa estado ng pag-iisip ni Bobby. Pero sinong mag-aakala na si Bobby pala talaga ang naglilinang sa mga sandaling ito? Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sanayin ang kanyang mindset. Sa ilalim ng gayong mapanuksong mga salita, hindi lamang mahirap linangin, ngunit maging ang pagiging kalmado ay napakahirap. Dahil dito, ang chi sa paligid ni Bobby ay namuo at nag-disperse ng maraming beses, pagkatapos ay namuo at nag-disperse muli, na naging sanhi ng pagtuturo ng pawis sa kanyang noo. Malinaw, napakahirap para sa kasalukuyang Bobby Aguilar. Ano, kunwari hindi narinig ibig sabihin walang nangyari. Nagpatuloy ang pangungutya ni Benjamin Hill. Hindi lang sa kanya, halos lahat din ay nagpakita ng kaparehong ugali, may mga naglabas pa ng kanilang mga telepono para kunan ng eksena at naghanda para i-post ito online. Pinilit ni Bobby ang sarili na manatiling kalmado, binubuksan ang kanyang mga pores at huminga sa nakapalibot na chi. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ng kumalma ang estado ng pag-iisip ni Bobby. Parang wala siyang naririnig na ingay sa paligid at nilubog niya ang sarili niya sa sarili niyang mundo. Unti-unting pumasok ang mga hibla ng chi sa kanyang katawan habang siya ay humihinga. Ito bang tanggang pumipikit para magkunwaring hindi niya naririnig? Nakita ito ni Benjamin Hill at hindi niya napigil ang huminga. Bahagyang kumunat ang noo ng binata na may puting buhok sa kanyang tabi, parati niyang nararamdaman na may mali sa paghinga ni Bobby, ngunit hindi niya ito moari saglit. "Mr. Hill, wala nang sinasabi si Mr. Aguilar, kaya bakit hindi mo nalang hayaan?" Tumayo si Ray Walters at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Sumulyap si Benjamin Hill kay Ray at kumunat ang noo, "Sino ka?" Mabilis na sinabi ni Ray Walters, "Ang pangalan ko ay Ray Walters, ako ang boss ng Concordia Realty." Ray Walters. Saglit na nag-isip si Benjamin Hill, pagkatapos ay biglang napagtanto, naalala ko na ngayon, ang sikat na matandang bastos mula sa River City, tama ba?" "Oo, tama iyan." Tuwang-tuwa ang puso ni Ray Walters, at tumawa siya, "Hindi ko inaasahan na narinig ako ni Mr. Hill. Please give me some face and let them go." Tumingin si Benjamin Hill kay Ray Walters na may tila nakakatuwa ng ngiti at sinabing, "Give you face." Pagkahulog pa lang ng mga salita, biglang sinampal ni Benjamin Hill si Ray sa mukha. Sa malutong na, pop, na tunog, halos umabot sa tenga ng lahat. "Sino ka sa tingin mo, humihingi ng mukha sa akin? Isa kang hamak na nagpapanggap na mahalaga." Napangisi si Benjamin Hill. Namumula ang mukha ni Ray Walters, tila nahihiya. Sa kabilang banda, si Gary Brown ay may masayang ngiti sa kanyang mukha. Noong huling pagkakataon ay hiniling niya kay Ray Walters na harapin si Bobby Aguilar, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ni Ray ang pera at walang gagawin. Para dito, si Gary Brown ay palaging may sama ng loob. Ngayon, nang makitang pinahiya si Ray Walters, natural siyang masaya. Iniunat ni Benjamin Hill ang kanyang kamay at tinapik ng 2 beses ang mukha ni Ray Walters. Malamig na sinabing, "A dog dares to forcefully demand face."
You want face, ha? Fine, lumuhad ka at yumuko ng 3 beses sa akin, at ibibigay ko iyon sa iyo. Mukha. Pagkatapos sabihin iyon, umatras si Benjamin Hill ng 2 hakbang, sinenyasan si Ray na lumuhad. Lubhang naging pangit ang mukha ni Ray Walters, at natural na ayaw niyang lumuhad sa harap ng napakaraming tao. Pero kung hindi siya luluhod, siguradong hindi siya pababayaan ni Benjamin Hill. I'm giving you 10 seconds. Kapag hindi ka lumuhad, babaliin ko ang mga paa mo. Malamig na sabi ni Benjamin. Lumuhad, lumuhad, lumuhad. Nagsimula na ring magkagulo ang mga tao sa paligid, naging sobrang maingay ang eksena. Namula ang mukha ni Ray Walters, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, gusto niyang masampal si Benjamin Hill hanggang sa mamatay. Lumuhad ka ba? Nang makita ang kawalan ng tugon ni Ray, mas nanlamig ang ekspresyon ni Benjamin. Huminga ng malalim si Ray Walters, at sa matigas na mukha, sinabi niya, Mr. Hill, ako. Luluhod ako. Mas katulad niyan. Tumawa si Benjamin Hill ng may kasiyahan. Ikinumpas niya ang kamay, senyales na lumuhad si Ray. Napakagat ng ngipin si Ray Walters at pilit na pinipigilan ang galit sa puso habang dahan-daang lumuhad ang magkabilang tuhod. Nang malapit nang dumampi ang kanyang mga tuhod sa lupa, isang pares ng kamay ang biglang humawak sa kanyang mga braso. You deserve someone to kneel down to you. Inalalayan ni Bobby Aguilar si Ray gamit ang isang kamay at ang isa pang, whoosh, sinampal niya si Benjamin Hill. Sa malutong na, pop, na tunog, nahati ang mga labi ni Benjamin Hill, at nabahira ng dugo ang kanyang mga labi. Ang sampal na ito ay sa ngalan ni Ray Walters. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Benjamin Hill at sinabing, Kabanata 37. Nang makita ang dagwang bibig ni Benjamin Hill, lahat ng nasa eksena ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Talagang naglakas loob si Bobby Aguilar na salakayin si Benjamin Hill. At sa gayong walang awa na puwersa. Patay na talaga ang batang ito. Sina Sylvia Johnson at Gary Brown ay tuwang-tuwa sa kanilang mga puso. Dahil alam nila na hinding-hindi papakawalan ni Benjamin Hill si Bobby Aguilar. Salamat, Mr. Aguilar. Sabi ni Ray Walters na may pasasalamat. Walang sinabi si Bobby Aguilar. Dahan-dahan siyang tumayo at malamig na tumingin kay Benjamin Hill. Pinunasan ni Benjamin Hill ang dugo sa kanyang bibig at galit na sumigaw, You dare hit me. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, paulit-ulit mo akong sinisiraan, at hinayaan ko na. Pero imbes na tumigil ka, lalo ka lang lumala. Ano, akala mo wala akong init ng ulo? Si Benjamin Hill ay labis na nagalit at umungal, papipilayan kita. With that, he clenched his fist and charged towards Bobby Aguilar. Natural, si Benjamin Hill, na nagsanay sa Choiseul Battle Zone mula pagkabata, ay hindi dapat maliitin. Pero sa harap ni Bobby Aguilar, medyo outmatched siya. Ilang beses umiwas si Bobby Aguilar, madaling naiwasan ang nakamamatay na pag-atake ni Benjamin Hill. Tapos ka na ba? Ngumisi si Bobby Aguilar. Nakatayo sa malayo si Benjamin Hill, humihingal. Pagtingin kay Bobby Aguilar sa harapan niya, mas lalong tumindi ang galit niya. Since tapos ka na, it's my turn. Ngumisi si Bobby Aguilar, pagkatapos ay marahas na ibinaba ang kanyang kamao patungo sa Benjamin Hill. Napakabilis at malakas ang suntok ni Bobby Aguilar. Bukod sa malayo, mararamdaman ng isa ang walang kapantay na kapangyarihan sa kanyang kamao. Namutla ang mukha ni Benjamin Hill, at nagmadali siyang umiwas. Sa kasamaang palad, napakabagal niya at huli na ang lahat. Ang suntok na ito ay tumama sa dibdib ni Benjamin Hill. Sa malakas na tunog ng bang, umatras si Benjamin Hill ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Bobby Aguilar, papatayin kita. Si Benjamin Hill ay nanlilisik, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Lumakad siya ng isang hakbang at malamig na sinabi, ang isang tulad mo, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, malamang na hindi ka magsisi. Bilang paggalang kay Miss Taylor, babaliin ko lang ang isang braso mo ngayon. Habang papalapit si Bobby Aguilar sa Benjamin Hill ng hakbang-hakbang.
Namutla agad ang mukha ni Benjamin Hill. Sa paglaki, halos walang sino man ang nang-ahas na saktan siya. Ito ang naging dahilan upang siya ay maging labag sa batas. Pero hindi niya inaasahan na ngayong araw na ito, gusto talaga ni Bobby Aguilar na pilayin ang isang braso niya. Noon lang, inabot ni Bobby Aguilar ang braso ni Benjamin Hill. Ang lakas ng loob mo. Sa sandaling ito, kumilos ang maputing buhok na binata. Pagkatapos ng kanyang galit na sigaw, binato niya ng suntok si Bobby Aguilar. Hindi mo rin ako mapipigilan. Hindi nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar at inabot niya ang pag-atake ng direkta. Ang salpukan ng kanilang mga kamao ay naglabas ng malutong na bang. Nabali agad ang palso ng maputing buhok ng binata. Paano? Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang palso ang puting buhok na binata. Ngumisi si Bobby Aguilar. Mula nang makita niya ang maputing buhok na binata, masasabi na ni Bobby Aguilar na hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Kahit na hindi siya maaaring maging katugma para sa kanya. Kaya naman, maagang naghanda si Bobby Aguilar, tahimik na sinisipsip ang mayamang chi dito sa gitna ng mga insulto mula sa karamihan. Hindi nagtagal, matagumpay siyang nakapasok sa third layered chi refining stage. Kung hindi ako gumawa ng breakthrough, baka hindi ako ang kapareha niya, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili habang nakatingin sa maputing buhok na binata. Dahil dito, napabuntong hininga si Bobby Aguilar dahil sa paghanga, na iniisip kung gaano karaming mga eksperto ang mga mayamang pamilya sa kanilang pagtatapon. Ikaw na. Lumingon si Bobby Aguilar at bahagyang tumingin kay Benjamin Hill. Iligtas mo ako ngayon. Ganap na natarante si Benjamin Hill. Pakiramdam niya ay hindi nagbibiro si Bobby Aguilar. Ang puting buhok na binata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling sumugod kay Bobby Aguilar. Hindi man lang nakaiwas si Bobby Aguilar. Diretso niyang sinuntok ang kabilang braso ng binata. Sa malutong na, snap, na tunog, nabali rin ang braso ng maputing buhok. Ang maputing buhok na binata ay ikinaway ang kanyang putol na mga braso, sumisigaw sa sakit. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang mga nanunood, at nagkalat patalikod upang maiwasang maipit sa putukan. Bobby Aguilar. Kailan pa siya naging sanay? Maging si Sylvia Johnson ay hindi napigilan ang kanyang bibig, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, naglakad na si Bobby Aguilar sa Benjamin Hill. Ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, if you dare touch me, my dad will never let you go. Sigaw ni Benjamin Hill sa takot. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang katawan ay patuloy na umaatres pabalik. Hindi naapektuhan ng banta ni Benjamin Hill, dahan-daang itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang paa at walang awa na tinapakan ang braso ni Benjamin Hill. Sa isang malutong na, snap, ang braso ni Benjamin Hill ay natapakan at nabali, ang mga buto ay halos naging mumo. Napasigaw si Benjamin Hill sa sakit. Tinakpan niya ang putol niyang braso at galit na sumigaw, bastos ka. Nabali mo talaga ang braso ko. Papatayin kita, papatayin kita. Nang marinig ang dagandong ni Benjamin Hill, napasimangot si Bobby Aguilar. Sa paunang planong umalis, tumalikod si Bobby Aguilar at bumalik. Ang baho talaga ng bibig mo. Inabot ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at marahas na sinampal sa mukha ni Benjamin Hill. Napakalakas ng sampal na ito kaya nabasag nito ang mga labi ni Benjamin Hill, nabali ang kanyang panga, at nawalan pa siya ng magsalita. Kabanata 38. Natahimik ang eksena. Walang inaasahan na ang mga bagay ay tataas sa antas na ito. Walang makapag-isip na si Bobby Aguilar, anuman ang katayuan ng pamilya Hill, ay gagawa ng aksyon. Sa sandaling ito, malamig na tumingin si Bobby kay Sylvia Johnson at sinabing, ikaw at ako ay wala ng anumang koneksyon. Mas mabuting huwag mo na akong guluhin, o kung hindi, tanggapin ang kahihinatnan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang babala kay Sylvia kundi maging kay Gary Brown. Pagkaalis ni Bobby, hindi napigilan ni Sylvia na mapamura, you hit Benjamin Hill, I wonder how long you'll remain so arrogant. Halos lahat ay nagbahagi ng kaisipang ito.
Pagkalabas ng villa, sumakay si Bobby sa kotse ni Ray Walters. Mr. Aguilar, talagang kahanga-hanga ka ngayon. Nag-thumbs up si Ray kay Bobby. Wala sa mga bagay na iyon ang nasa isip ni Bobby, kundi sa kapaligiran sa villa. Ang chi sa villa ay nagbigay ng sapat na mapagkukunan para makapasok si Bobby sa third layered chi refining stage, na ginagawa itong isang perpektong lugar para sa paglilinang. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, dapat akong bumalik, naisip ni Bobby sa sarili. Sa pagbabalik, bumulong si Ray ng payo, Mr. Aguilar, dapat kang pumunta kay Miss Taylor nitong ilang araw, kung hindi. Tiyak na hindi ka pababayaan ng pamilya Hill. Sumulyap si Bobby kay Ray at umiling, I can't rely on others for everything, besides. A Hill family is not a big deal. Bagamat makapangyarihan ang pamilya Hill, hindi natakot si Bobby. Dahil nag-iisa lang siya, ano kayang gagawin sa kanya ng pamilya Hill? Nang makita ito, napahawak si Ray sa kanyang dila. Nang gabing iyon, dinala si Benjamin Hill sa ospital. Sa kasamaang palad, ang mga buto sa kanyang braso ay nabalian ng hindi na naayos, na naging sanhi ng kanyang kapansanan. Nang malaman ang kinalabasan, si Benjamin ay nabalisa. Baka buong buhay ko ay mapilayan ako. Bobby Aguilar, kailangan kitang patayin, dapat. Sigaw ni Benjamin sa galit. Kinabukasan. Ang insidente ay kumalat sa kalahati ng River City. Estate ng pamilya Taylor. Itong si Bobby Aguilar ay mapangahas. Umaasa sa inyong relasyon, siya ay kumikilos ng walang ingat. Naglakas loob pa siyang salakayin si Mr. Hill. Hindi maiwasang magreklamo ng kalihim. Gayunpaman, hindi sineseryoso ni Emily Taylor ang bagay na iyon. Habang pinapanood niya ang video ng eksena, hindi lang siya nagalit, excited pa talaga siya. Miss Taylor, ilang araw ka palang kilala ni Bobby Aguilar at kung saan-saan na siya gumagawa ng gulo. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Ungol ng secretary. Umiling si Emily at ibinigay ang video sa kalihim, nagtanong, ano ang napansin mo? Sinuri ng kalihim ang video mula sa iba't ibang mga anggulo at bumulong, Miss, patawarin mo ang aking kakulangan ng insight, wala talaga akong nakikitang pagkakaiba. Marahan na tumawa si Emily, nakaharap sa napakaraming pag-atake at pang-iinsulto, hindi lamang nananatiling kalmado si Bobby kundi pinananatili rin ang kanyang kalmado. Ang kanyang estado ng pag-iisip lamang ang nagtatakda sa kanya bukod kay Benjamin. Bumulong ang kalihim, hindi naman big deal yan, maraming tao na malakas ang pag-iisip sa capital city. Oo, mukhang hindi naman ganoon kahalaga, mahinang sabi ni Emily. Ngunit ang mga taong iyon, alinman sa inayos ng kanilang pamilya mula sa murang edad o pagkakaroon ng karanasan sa paglipas ng mga taon, ay nagtataglay ng gayong mga kaisipan. But it only took Bobby a week to develop this strong mindset. A week ago, isa lang siyang ordinaryong tao. Bahagyang natutuwa ang tono ni Emily. Naguguluhan ang kalihim, ngunit likas na ayaw niya kay Bobby. Kaya kahit anong sabihin ni Emily, mahirap para sa kanya na magbago ng isip. Mukhang tama ang lolo ko. Hindi ako bibigwi ni Bobby, mahinang tumawa si Emily. Bumulong ang kalihim, Miss, pero dahil inatake niya si Benjamin, hindi susuko ang pamilya Hill. Natatakot ako na mahirapan ka sa iyong wakas. Hahawakan mo. May bakas ng pang-aalipusta sa mga mata ni Emily. Bakit ko naman hahawakan? May utang ba ako sa pamilya Hill? Napangisi si Emily. Nang makita ito, pinigilan ng kalihim na magsalita pa. Sa sandaling ito, ang ama ni Benjamin, si Stephen Hill, ay nakarating sa River City. Sa ospital, si Benjamin, naluluha ang mga mata, ay hinawakan ang braso ni Stephen. Itay, kailangan mong maghiganti para sa akin. Gusto ko siyang mamatay ng 1,000 masakit na kamatayan. Sigaw ni Benjamin. And Emily Taylor, without her backing him, that guy wouldn't dare be so arrogant. Nang makita ang kanyang anak sa ganitong estado, ang galit ni Stephen ay tumaas. Anak, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Kinagat ni Stephen ang kanyang mga ngipin. Magpahinga ka ng mabuti, ako ang magpapabayad sa kanya.
Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, umalis si Stephen sa ospital at dumiretso sa estate ng pamilya Taylor. Nang makita ang galit na si Stephen Hill, hindi nagulat si Emily, bagkus ay magalang na sinabi, "Tito Stephen, ano ang nagdadala sa iyo dito?" Sumigaw si Stephen, "Emily Taylor, huwag mo akong magsalita ng walang kaparirikan. Pumunta ang anak ko sa River City para ituloy ka, at paano ka? Hindi mo lang siya nabigo sa pag-aalaga, hinayaan mo siyang magdusa ng ganitong pinsalang pinsala. Paano mo hahaharapin ito?" Pagkarinig sa sinabi ni Stephen, unti-unti ding nanlamig ang mukha ni Emily. "Binigyan kita ng mukha, pero masyado mong siniseryoso ang sarili mo." Malamig na sabi ni Emily. "Tinawag kita tito dahil sa pagiging magalang, hindi sa takot. Stephen Hill, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sigawan ako?" 39 na kabanata 39. Biglang nanigas ang mukha ni Stephen Hill. Mabilis niyang napagtanto ang pagkakaiba ng katayuan, at walang kamalay-malay na tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Miss Taylor, I'm sorry, I was too anxious just now." Pinunasan ni Stephen Hill ang pawis sa noo at awkward na sinabi. "Sana huwag mong isipin. Ang anak ko ay nakahiga sa ospital, at talagang nag-aalala ako." Nang makita ang ekspresyon ni Stephen Hill, hindi nagtanim ng sama ng loob si Emily Taylor. Ngumiti siya at sinabing, "Uncle Hill, may pinuntahan ka ba sa akin?" Nakaramdam ng pait sa loob si Stephen Hill. Siya ay orihinal na dumating upang panagutin si Emily, ngunit sa ilalim ng mga sitwasyong ito, walang saysay na tanungin siya. "Huwag kang mag-alala," nagkusa si Emily Taylor na magsalita. "Hindi ako makikialam sa usapin ninyo ni Bobby Aguilar," walang pakialam na sabi ni Emily. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Stephen Hill. Sabi niya with some excitement, "Miss Taylor, is that true?" "Oo naman," nakangiting sabi ni Emily Taylor. "Hindi ko siya tutulungan, ni hindi ko kayo tutulungan. Kayong dalawa ay kailangang ayusin ang inyong mga hindi pagkakaunawaan sa inyong sarili," sabi ni Emily. Tuwang-tuwa si Stephen Hill. Hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman para harapin ang isang menor de edad na tulad ni Bobby Aguilar. Hanggat hindi nakikialam si Emily Taylor, ito ay kamangha-manghang balita para kay Stephen Hill. "Sige, Miss Taylor, I'll take my leave now." Iniyuko ni Stephen Hill ang kanyang kamay at mabilis na umalis sa estate ng pamilya Taylor. Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay nakaupo sa bahay, pinag-aaralan ang mga alaala ng pamana sa kanyang isipan. Maliban sa mga medikal na kasanayan at daw teknik sa pamana na ito, mayroon ding Zuan arts, ngunit hindi kailanman ginamit ni Bobby ang mga ito. "Hanggat sapat ang lakas ko, ang mga kasanayang medikal at sining ng Zuan ay magsisilbing tulong lamang," naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Kung siya ay papasok sa foundation establishment stage o kahit na sa mas mataas na monastic stage, ang pagpapagaling ay isang bagay lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Nang maglaon, gumugol si Bobby ng isang araw sa pagpino ng 10 soul nourishment pills. Kinagabihan, tinawagan ni Bobby si Ray Walters sa kanyang tahanan. Narito ang 10 soul nourishment pills. Inabot ni Bobby ang mga table task kay Ray. "Mr. Aguilar, 10 pills lang ba ngayon?" Pansamantalang tanong ni Ray. Ngumiti si Bobby, $160,000 each. "As many as you want." Siyempre, bukod sa paggamit ng pera, maaari mo ring ipagpalit ang mga ito sa mga halamang gamot na may edad na mahigit 20 taon. "Sige, walang problema," mabilis na tumango si Ray Walters. 21 minuto pasado alas 11. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ray, may dumating na hindi katanggap-tanggap na panauhin sa bahay ni Bobby. Ito ay walang iba kundi ang maputing buhok na binata noong nakaraang araw. May ilang galos pa sa mukha ang maputing buhok at nakasandal pa sa saklay. "Bakit ka nandito?" Sumulyap si Bobby sa kanya at nagtanong. Sumagot ang maputing buhok na binata, "Pinadala ako ni Mr. Hill para sabihin sa iyo na magkakaroon ng handaan ngayong gabi sa Riverfish House." Oh! Tumaas ang kilay ni Bobby. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Sige, pupunta ako doon sa oras."
Tumango ang maputing buhok ngunit walang balak umalis. Ano, may iba pa ba? Kumunot ang noo ni Bobby. Saglit na nag-alinlangan ang nakaputing buhok at pagkatapos ay nagtanong, may tanong ako. Kagabi sa piging ni Mr. Hill, napansin ko ang mga diskarte mo sa paghinga, at ngayon sinasadya kong manood muli ng video. Mukhang pambihira. Medyo nagulat ito kay Bobby. Nakikita mo ba talaga ang subtlety nito? Tanong ni Bobby na may pagdududa. Mataimtim na sinabi ng binata na may puting buhok, minsan kong nakita ang pamamaraan ng paghinga ng ibang tao, na sinasabing nakapagpapagaling ng 5 viscera at 6 na bituka mula sa loob palabas. Ito ay medyo katulad ng iyong pamamaraan. Lalong nagtaka si Bobby, tila hindi lang siya nagsasanay ng Dao techniques sa mundong ito. I'm just curious. I mean nothing else. Nakita ng binata na maputi ang buhok na hindi nagsalita si Bobby at tumango, saka umalis sa lugar. Pinagmasdan ni Bobby ang kanyang papaalis na figure, iniisip sa kanyang sarili, ang batang ito ay may mahusay na mga kasanayan at maraming nalalaman. Dapat akong humingi ng payo sa kanya kung may pagkakataon ako. Kinagabihan, pumunta si Bobby sa Riverfish House. Dahil nabalian ni Bobby ang braso ni Benjamin Hill, partikular siyang naghanda ng mero-generating pill bilang paghingi ng tawad. Siyempre, mas ginagawa ito ni Bobby para kay Emily Taylor dahil hindi siya sigurado sa mga alitan sa pagitan ng mga pamilya, o kung maiwasan ng pamilya Taylor ang pamilya Hill. Maya-maya, dumating na si Bobby sa Riverfish House. Ang Riverfish House ay matatagpuan sa tabi ng ilog, at bagaman nakahiwalay, mayroon itong magandang kapaligiran. Ngayon, ang lugar ay inilaan ni Stephen Hill. Sa entrance ng restaurant, may 4 na bodyguard, lahat sila ay bihasa. Nang malapit na si Bobby sa entrance, pinigilan siya ng ilang bodyguards. Sino ka? Tanong ng isa sa kanila. Bobby Aguilar. Mahinahong tugon ni Bobby. Tumango ang bodyguard at gumawa ng paraan. Go in. Mr. Hill is waiting for you, malamig na sabi ng bodyguard. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby at agad na pumasok. Sa malaking bulwagan ng restaurant, mayroong higit 10 bodyguard. Isang lalaking naka-white suit ang nakaupo sa yulunan, kumakain at umiinom ng sobra. Sinulyapan siya ni Bobby at saka lumapit, magalang na sinabing, "Greetings, Mr. Hill." Sinulyapan ni Stephen Hill si Bobby, galit na kumikislap sa kanyang mga mata. So ikaw si Bobby Aguilar. Nababali ka sa braso ng anak ko at napilayan pa. Nagnganga ang mga ngipin ni Stephen Hill at mabangis na sinabi. Paliwanag ni Bobby, si Benjamin ang agresibo, kung hindi ko ba. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan. Pinutol ni Stephen Hill si Bobby. Ikanaway niya ang pamalo sa kanyang kamay at malamig na sinabi, kung maglakas loob kang saktan ang anak ko, hinding-hindi kita hahayaang makawala. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, kinuha ni Stephen Hill ang club at galit na hinampos ito sa tuhod ng puting buhok na binata. Isang malutong na, bitek, ang sumunod. Basag ang tuhod ng maputing buhok ng binata. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng may kabog. Dinuraan ni Stephen Hill ang mukha ng binata at nginisyan, walang kwentang basura. Protektahan mo sana ang anak ko, pero hinayaan mong mabali ang braso niya. What's the point of keeping you around? Hindi matiis ang sakit ng maputing buhok ngunit hindi kumibo. Break his limbs and throw him out, ang sabi ni Stephen Hill. Oo. Agad namang naglakad ang mga bodyguard na katabi ni Stephen Hill papunta sa binata na maputi ang buhok. Tahan na. Bumalatay ang galit sa mukha ni Bobby. Anak mo yung nataman ko, so anong kinalaman yan? Malamig na sabi ni Bobby. Ngumuso si Stephen Hill at sinabing, hindi niya pinrotektahan ng mabuti ang anak ko, kaya dereliction of duty. Sino mang nagpapabe sa kanilang tungkulin ay nararapat na parusahan. Tumingin si Bobby kay Stephen Hill at hindi maiwasang mapangiti, napabayan niya ang kanyang tungkulin sa hindi pagprotekta kay Benjamin, pero paano ka? Nalaman mo bang mabuti ang iyong anak? How dare you? Hinamplas ni Stephen Hill ang mesa at tumayo. Ano ang ituturo mo sa akin? Galit na saway ni Stephen Hill.
Malamig na tiningnan ni Bobby si Stephen Hill at sinabing, hindi katakatakang si Benjamin ay napakayabang at mapagmataas. Sa isang ama na tulad mo, hindi ito nakakagulat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang pagbali sa kanyang braso ay simula pa lamang. Sa susunod kukunin ko na ang buhay niya. Kabanata 40. Malakas at nakakatunog ang mga salita ni Bobby Aguilar, na kahit ang maputing buhok na binata ay hindi maiwasang tumingin. Ngumisi si Stephen Hill sa galit, sabay turo kay Bobby Aguilar, sinabi niya, "Good, well. Hindi ko akalain na may taga Ilog City na maglalakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito." Pagkatapos magsalita, binato ni Stephen ng stick ang paanan ni Bobby. "Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Baliin mo ang dalawang paa mo, at hahayaan ko na ang bagay na ito." Malamig na sabi ni Stephen. Sinulyapan ni Bobby ang patpat sa kanyang paanan, saka bigla itong sinipa. Umihip ang patpat sa hangin at lumipad patungo kay Stephen. Nang hindi lumihis sa pakay nito, dumaan ang patpat sa ulo ni Stephen at ibinaon ang sarili sa dingding sa likuran niya. Agad na nabasag ang dingding, na may mga bitik na kumakalat na parang sapot ng gagamba palabas. Lalong nanlamig ang mukha ni Stephen, at ngumisi, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung hindi mo ito pinahahalagahan, huwag mong sisihin na hindi ako magalang. Simula bukas, lahat ng nasa paligid mo ay magdurusa. Bakas sa mukha ni Stephen ang kasamaan. Maraming tao ang hindi kilala ni Bobby at maituturing siyang loner. Kaya naman hindi siya natakot sa babala ni Stephen. "Maaari kang pumunta." Nag-wave ng kamay si Stephen at sinabing. Gayunpaman, si Bobby ay nanatiling nakatayo doon, hindi kumikibo. Kumunot ang noo ni Stephen at napamura, "Kapag sinabi kong umalis ka, hindi mo ba ako naririnig?" Hindi na pinansin ni Bobby si Stephen at sa halip ay bumaling sa maputing buhok na binata, "Payag ka bang sumama sa akin?" Natigilan ang maputing buhok na binata. Napatitig siya kay Bobby na tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang taong may taas na 7 talampakan ay hindi maaaring manatili sa ilalim ng hinlalaki ng ibang tao magpakailanman. Mas gugustuhin mo bang maging tapat na aso sa gayong tao, o mamuhay ng marangal? Malamig na tanong ni Bobby. Hindi sumagot ang maputing buhok. Ibinaba niya ang ulo, at bakas sa mukha niya ang pagpupumiglas. Gayunpaman, nakita ito ni Stephen na medyo kawili-wili. Sinipa niya ang maputing buhok na binata at sinabing, "Ang aso ay aso. Walang pagkakataong makabalik." Sa sandaling iyon, biglang tumayo sa lupa ang maputing buhok na binata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, sinabing, "Stephen Hill, sapat na sa akin ang ugali ng pamilya mo sa Hill. Kapag kaharap ang mga mas mataas ang katayuan kaysa sa iyo, yumuyuko ka at kumamo. Kapag nahaharap sa mga mas mababa ang katayuan, hindi mo man lang sila tinatrato bilang mga tao." Huminto ako. Pagkatapos magsalita, pilit na inihagis ng maputing buhok na binata ang kanyang suit sa lupa at naglakad patungo kay Bobby. Nanlamig ang mukha ni Stephen, at ikinaway niya ang kanyang kamay. Agad namang naunawaan ng kanyang mga bodyguard at, hinawakan ang kanilang mga punyal, ay naglalayong saksakin ang likod ng maputing buhok na binata. Akmang hahawakan na ng punyal ang maputing buhok na binata, pinitik ni Bobby ang daliri nito, at biglang nataman kung ano ang pulso ng bodyguard. Nahulog ang punyal. Sa pagbabalik tanaw, ito pala ay isang barya. "Let's go," sabi ni Bobby sa maputing buhok na binata habang nakaakbay sa kanya palabas ng restaurant. Namumula ang mukha ni Stephen sa galit, at binaligtad niya ang mesa ng husto. "Hindi ko siya bibitawan." Isang kislap ng kasamaan ang sumalubong sa mukha ni Stephen. Hinatid ni Bobby ang maputing buhok na binata pabalik sa kanyang tirahan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman ni Bobby ang pangalan ng binata na may puting buhok ay si Edward Green at isa siyang bodyguard na kinuha ni Stephen Hill sa malaking gastos. "Salamat sa pagligtas sa buhay ko ng 2 beses. Sa kasamaang palad, naging baldado na ako ngayon, at natatakot akong hindi kita mabayaran," sabi ni Edward, na nakaupo sa tabi ni Bobby, mukhang nalulungkot. Sumulyap si Bobby sa kanya at saka kumuha ng tableta sa bulsa.
Kainin mo ito, walang pakialam na sabi ni Bobby. Natarante si Edward at kumunat ang noo, ano to? Kumain ka muna bago magtanong. Hindi nagpaliwanag si Bobby. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Edward at agad na nilingan ang tableta. Ang pill na ito ay ang Merogen-rating pill na pinino ni Bobby. Noong una ay nilayon itong Ailay bilang regalo kay Stephen Hill, ngunit pagkatapos makita ang kanyang pag-uugali, nagbago ang isip ni Bobby. Sa sandaling ang Merogen-rating pill ay pumasok sa tiyan ni Edward, iniabot ni Bobby ang kanyang kamay at inilagay ito sa nikap ni Edward. Dumaloy ang mga alon ng chi mula sa palad ni Bobby at tinakpan ang tuhod ni Edward. Naramdaman na lamang ni Edward ang kakaibang kirot sa kanyang tuhod. Makalipas ang ilang minuto, tinanggal ni Bobby ang kamay niya. Subukan mong maglakad ng ilang hakbang, mataray na sabi ni Bobby. Sinubukan ni Edward na igalaw ang kanyang mga paa, at sa kanyang pagkamangha, natuklasan niyang gumaling na pala ang kanyang belang binti. Paano? Paano ito posible? Bakas sa mukha ni Edward ang gulat. Kahit na ang pinakakilalang doktor sa mundo ay hindi makakagawa ng ganitong mahihirap na pagpapagaling. Napalunok si Edward. Gayunpaman, ngumiti lang si Bobby, this world's most renowned doctor is nothing compared to me. Ito ay hindi pagmamalaki, ngunit ang katotohanan. Nakuha ni Bobby ang pamamaraan ng Dao upang linangin ang immortalidad. Ang kanyang paglilinaw sa pinakamataas na tuktok ay maaaring mabasa ng mga bituin, at ang pagbabalik sa mga patay ay hindi imposible. Sige, ngayon kailangan kong magtanong sa iyo. Sa sandaling ito, tumingin si Bobby kay Edward. Mabilis na sumagot si Edward, Mr. Aguilar, hindi ko malilimutan ang iyong dakilang kabaitan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag magtanong. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Bobby. Sabihin sa akin ang lahat tungkol sa pamilya Hill, kabilang ang kanilang mga negosyo, ari-arian, at lakas, malamig na sabi ni Bobby. Gusto kong iwan ang pamilya Hill nang wala. Matigas at malamig ang boses ni Bobby, walang puwang. Pagdududa. Maraming tanong si Bobby kay Edward, ngunit ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay ang mabangkarot ang pamilya Hill. Kabanata 41. Hindi tumanggi si Edward Green. Bagamat sinundan niya ang pamilyang Hill, palagi niyang minamaliit ang mga ito. Kaya, sinabi ni Edward Green kay Bobby Aguilar ang lahat ng nalalaman niya. Ang pangunahing pinagmumula ng mga ari-arian ng pamilya Hill ay mga produktong pangkalusugan, ngunit sa ngayon, ang mga mayayaman ay higit pa o mas kaunting kasangkot sa industriya ng real estate, sabi ni Edward Green. Mga produktong pangkalusugan. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar at Ninishan. Hindi ba nasa eskinita niya iyon? Sa isang formula lang, maaaring mabangkarot ni Bobby Aguilar ang pamilya Hill. Mr. Aguilar, bakit hindi mo hayaang tulungan ka ng pamilya Taylor dito? Nagtatakang tanong ni Edward Green. Para sa pamilyang Taylor, marahil isang salita lang ang maaaring magpabangkarote sa pamilya Hill, sabi ni Bobby Aguilar. Umiling-iling, hindi ka maaaring umasa sa iba para sa lahat ng bagay. Tanging kapag may kakayahan ka sa iyong sarili maaari mong makuha ang paggalang ng iba. Kung nakadepende ang lahat kay Emily Taylor, anong kwalifikasyon ang kailangan ni Bobby Aguilar para mag-propose ng kasal sa pamilya Taylor? Sa pagkakaroon ng karanasan sa buhay kasama ang pamilyang Johnson sa 3 taon na ito, alam na alam ni Bobby na sa harap ng hindi pagkakapantay-pantay, walang dignidad. Isa pang gusto kong itanong sa'yo, patuloy ni Bobby. Kanino mo natutunan ang iyong mga kasanayan? Tanong ni Bobby Aguilar. Ang lakas ni Edward Green ang pinakamalakas na nakita ni Bobby Aguilar sa ngayon. Kahit nasa yugto ng second layered sheriff refining, si Bobby ay hindi kalaban para sa kanya. Natahimik sandali si Edward Green bago ngumiti ng mapait, nag-aral ako sa ilalim ng sekta sa Timog Silangan, ngunit sa kasamaang palad, masyadong mahina ang lakas ko, kaya na-kick out ako. Masyadong mahina. Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Kung si Edward Green ay pinaalis sa kanyang pagiging mentor, gaano ba kalakas ang Southeastern sect na ito? Nagpatuloy si Edward Green sa pagpapaliwanag, ang Southeast sect ay nagsasanay din ng panloob na lakas, at ang aking antas ay maaaring ituring na ika-8 ranggo na inner strength.
Para sa Southeast Sect, sinumang mababa sa Inner Strength Masters ay hindi qualified. Bakas sa mukha ni Edward Green ang panghihinayang. Bigla nitong napukaw ang interes ni Bobby Aguilar. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Bobby Aguilar na ang isang Inner Strength Master sa Southeast Sect ay itinuturing na baguhan lamang. Sa itaas ng antas na iyon, mayroong Inner Strength Great Masters at maging ang mga Grandmaster. Ang mga may sapat na mataas na lakas ay maaaring mangibabaw sa isang lugar o sumali sa mga nangungunang pamilya. Sa totoo lang, dapat malaman pa ni Miss Taylor ang tungkol dito, sabi ni Edward Green. Hindi nito maiwasang makaramdam ng bahagyang banta kay Bobby Aguilar. Mukhang kailangan kong pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon, naisip ni Bobby sa sarili. Kinabukasan. Ang pamilya Hill ay naglabas ng isang mabigat na balita sa River City, ang sinumang nakikipagnegosyo kay Bobby Aguilar ay isang kaaway ng pamilya ng Hill. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Sa loob lamang ng isang araw, 12-dosenang tao ang bumisita sa pamilya ng Hill. Karamihan sa mga taong ito ay mga lokal na negosyante sa River City, na gustong samantalahin ang pagkakataong ito na sipsip sa pamilya Hill. Walang masyadong pakialam si Bobby Aguilar, dahil hindi niya kilala ang maraming negosyante noong una. Kaya kung sila ay maapektuhan o hindi ay hindi mahalaga sa kanya. Pagsapit ng gabi, biglang nakatanggap si Bobby Aguilar ng tawag sa telepono. Ang tawag na ito ay talagang nagmula kay Derek Peterson. Mr. Aguilar, my father would like to invite you to dinner. I don't know if you have time tonight, magalang nasabi ni Derek sa telepono. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa, ang tatay mo. Wala akong koneksyon sa tatay mo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Derek said bitterly, you really see through everything. My father does want to ask for your help. If it's convenient for you, let's meet and talk. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sumang-ayon, sige. Makalipas ang ilang minuto, personal na nagmamaneho si Derek sa Dragon Rising Community. Medyo haggard ang mukha ni Derek sa pagkawala ng espiritu. Nang makita niya si Edward Green, hindi sinasadyang nagbago ang mukha niya. Mr. Aguilar, bakit siya nandito? Maingat na tanong ni Derek. Ngumiti si Bobby Aguilar, tinapik si Edward Green sa balikat, at sinabing, siya na ngayon ang aking lalaki. Agad na natigilan si Derek, tila nahihirapang umintindi. Huwag na nating pag-usapan ito, kumaway si Bobby Aguilar, let's go. So, sumakay na si Bobby sa kotse ni Derek. Si Derek ay nagmamaneho ng Mercedes-Benz G63, napakaganda. Karamihan sa mga sasakyan sa kapitbahayan ay magbibigay daan dito. Nang lalabas na ang kotse sa gate ng komunidad, paalang na pinutol sila ng isa pang sasakyan. Kumunat ang noo ni Derek at magsasalita na sana nang makita niya si Gary Brown na gamulong sa bintana. Hindi ba ito si Derek Peterson? Sabi ni Gary Brown na may halong tampo. Kumunat ang noo ni Derek, Gary Brown. What do you want? Gary Brown smirked. Nothing much. I just heard that your family, the Petersons, are not doing so well. I heard all your business partners have terminated their contracts with you. Nanlamig ang mukha ni Derek, at nanatiling tahimik. Gary Brown gloated, oh, tonight Mr. Hill is hosting a dinner party. I'm guessing hindi ka niya inimbitahan, di ba? It's none of your business, ilipat mo yang kotse mo. Malamig na saway ni Derek. Ngumuso si Gary Brown at sinabing, Derek, bakit ka nagpapanggap? Nag-announce na si Mr. Hill na gusto niyang mabangkarot ang pamilya mo. Akala mo pa ba ang pamilya mo ang pinakamayaman dito? Si Bobby Aguilar, na nasa sasakyan, ay hindi napigil ang sumimangot. Ibinaba niya ang bintana, bahagyang tumingin kay Gary Brown, at sinabing, ilipat mo ang sasakyan mo. Ayokong sabihin ito sa pangalawang pagkakataon. Nandito rin si Bobby Aguilar. Nang makita si Bobby Aguilar, mas lalong lumawak ang ngiti ni Gary Brown. Hindi umimik si Bobby. Binuksan na lang niya ang pinto ng sasakyan at lumabas.
Nang makita ito, mabilis na sumakay si Gary Brown sa kanyang sasakyan at nilock ang pinto. Ano, gusto mo akong patulan? Halika, subukan mong patulan ako minsan, panunuya ni Gary Brown. Tumango si Bobby Aguilar, iniabot ang kanyang kamay, hinawakan ang pinto ng kotse, at, sa isang malakas na puwersa, hinayla ito ng malakas na kaluskos. Pagkatapos ay ang nakalock na pinto ng kotse ay pinunit ni Bobby Aguilar sa susunod na segundo. Kabanata 42. Napatulala si Gary Brown habang hinahatak ang pinto ng kotse, na palunok. Ano ba naman? Tao ba ito? Diretso lang niyang hinayla ang pinto ng sasakyan. Habang gulat na gulat pa rin si Gary, inabot ni Bobby Aguilar at kinaladkad siya palabas ng sasakyan. Gary, stop fooling. It was just a joke. Sabi ni Gary na pilit nang ngumiti. Nakita niyang binali ni Bobby ang braso ni Benjamin Hill gamit ang sarili niyang mga mata. Nang makita ang kanyang nakakatakot na hitsura, napangisi si Bobby at sinabing, hindi kita mahihirapan. Sasampalin na lang kita bilang aral. Nang matapos siyang magsalita ay sinampal ni Bobby si Gary sa pisngi. Bagamat nagpipigil ng lakas si Bobby, namumula pa rin ang mukha ni Gary. Ilipat ang sasakyan sa labas. Malamig na sabi ni Bobby. Kahit galit na galit sa loob, walang lakas ng loob na magsalita si Gary. Ang kanyang mga ngipin at pinatabi ang sasakyan. Nang makaalis si Bobby, galit na bamulong si Gary, nakakapagpakitang tao. Kapag umalis si Emily Taylor sa River City, tingnan natin kung sino ang gumugulo sa iyo. Sa puntong ito, bamantong hininga si Gary, kailan aalis si Emily Taylor? Sa kabila ng hindi aktibo ni Emily kamakailan, ang kanyang presensya ay tila isang bundok. Maging ang pamilya Hill ay nang-ahas na huwag gumawa ng gulo. Nagmaneho ang kotse patungo sa tirahan ng Peterson family. Bilang pinakamayamang pamilya sa River City, natural na nakatira ang mga Peterson sa isang marangyang bahay. Ngunit pagkapasok ni Bobby sa gate, nakaramdam siya ng nakakatakot na lamig. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Isang nagbabantang hangin ang tila nagtagal sa buong sambahayan. Mr. Aguilar, anong problema? Tanong ni Derek Peterson. Umiling si Bobby at sinabing, wala lang. Pagka-park ng sasakyan ay pumasok na ang dalawang lalaki sa sala. Mr. Aguilar, please wait a moment while I call my father. Magalang na sabi ni Derek. Inutusan niya ang isang katulong na magsalin ng isang basong tubig para kay Bobby bago nagmadaling umakyat. Makalipas ang ilang minuto, bumaba sina Derek at ang kanyang ama na si Alec Peterson. Isang matandang lalaki na may puting balbas ang sumabay sa kanila. Mr. Aguilar. Mabilis na naglakad si Alec papunta kay Bobby at nakipagkamay. Napatingin si Bobby kay Alec at lalong lumalim ang pagkunot ng noo nito. Mapatla ang mukha ni Alec, kulay ube ang labi, at may kadiliman sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mukha siyang nasa mahinang kalagayan. Higit sa lahat, hindi ma-detect ni Bobby ang anumang enerhiya niyang mula sa kanya. Mr. Peterson, masama ba ang pakiramdam mo? Casual na tanong ni Bobby. Napabuntong hininga si Alec sabay ngiti ng mapait, oo, kapag umuulan, bumubuhos. Dad, si Mr. Aguilar ay isang doktor. Baka matulungan kanya. Mabilis na mungkahi ni Derek. Ikanaway ni Alec ang kanyang kamay at sinabing, wala akong sakit. Pagkatapos, sa tonong humihingi ng tawad, sinabi niya kay Bobby, Mr. Aguilar, kung hindi naman problema, pwede bang maghintay ka muna? Tumango si Bobby at sinabing, ayos lang, sige. Salamat, pasasalamat ni Alec. Sunod na nilingan ni Alec ang matandang lalaki sa tabi niya at sinabing, Mr. Nolan, please help us. Napangiti si Ginoong Nolan, ang matandang lalaki, at sinabing, huwag kang mag-alala. Nahanap ko na ang pinagmulan ng problema. Lumiwanag ang mukha ni Alec at mabilis niyang sinabi, please, Mr. Nolan, enlighten us. Mahinahong nagsalita si G. Nolan, ang iyong napakahusay na mahinang kalusugan at ang pagiging inutil ng maraming doktor ay dahil sa feng shui. Mr. Peterson, pumunta sa kanlurang dingding ng iyong kwarto at tingnan kung may matutulis na bagay.
Nagpatuloy si Ginoong Nolan. Nagmamadaling tinungo ni Alec ang lokasyong binanggit ni Mr. Nolan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Alec na may dalang basag na vase. Meron. Laging nasa cabinet ang vase na ito, pero kahit papaano ay nabasag. Sabi ni Alec na medyo natigilan. Humalaklak si Mr. Nolan at sinabing, iyon ang pinakabuod ng problema. Sa Feng Shui, tinatawag itong broken artifacts in the marriage palace, which is a grave taboo. Hinawakan ni Alec ang kamay ni Mr. Nolan, na puno ng pananabik ang kanyang boses. Salamat, Mr. Nolan, isa kang tunay na Feng Shui master. Kinuha ni Mr. Nolan ang isang string ng 5 Emperor's coins at ibinigay kay Alec. Nakangiti, isabit ang mga ito sa kinalalagyan ng basag na florera. Tandaan, ibaba mo ito at ilibing pagkatapos ng 3 araw, at ginagarantiyahan kong bubuti ang iyong kalusugan. Salamat, Mr. Nolan, salamat. Tuwang-tuwa si Alec. Sa tingin ko hindi iyon ang tunay na problema. Biglang nagsalita si Bobby. Sa sinabi niya, medyo naging awkward ang atmosphere. Nagdilim ang mukha ni Mr. Nolan, halatang hindi nasisiyahan sa pagkaputol ni Bobby. Mr. Aguilar, Mr. Nolan ay isang kilalang Feng Shui master sa River City. Walang pagkakamali sa kanyang mga salita. Mabilis na sinubukan ni Alec na pakinisin ang mga bagay-bagay. Tumayo si Bobby at sinabing, Mr. Nolan, I don't intend to disrespect you, but this vase is not the main issue. Bakas sa mukha ni Mr. Nolan ang sama ng loob, sino ka? Mr. Nolan, ito si Bobby Aguilar. Kasama niya si Miss Taylor. Nagmamadaling palm ni Alec sa kanya. Gayunpaman, si Mr. Nolan ay wala sa mood na magbigay ng mukha. Malamig niyang sabi, kahit sino pa siya, wala siyang karapatang magbulalas ng ganyang kalokohan. Walang magawang umiling si Bobby at sinabing, Mr. Nolan, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Totoo ang sinasabi ko. Medyo nagalit din si Alec. Gayunpaman, kailangan niya ang tulong ni Bobby at hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang galit. Mr. Aguilar, hindi mo naiintindihan ang Feng Shui. Si Mr. Nolan ang eksperto sa larangang ito. Sinubukan ni Alec na manatiling magalang. Ikinaway ni Mr. Nolan ang kanyang kamay, nanlilisik ang tingin kay Bobby at sinabing, sabi mo hindi mo problema ang problema, kung gayon gusto kong marinig ang iyong makikinang na mga pananaw. Hindi rin nagpakita ng kagandahang loob si Bobby. Itinuro ang looban sa labas, sinabi niya, ang tunay na problema ay nasa looban. Nang matapos ang kanyang pangungusap, humakbang si Bobby sa looban. Ngumuso si Mr. Nolan at sinundan siya palabas. Anong nangyayari dito Bobby? Kumunot ang noo ni Alec. Isang mapait na ngiti ang sagot ni Derek, Dad, baka may alam talaga si Mr. Aguilar. Kalokohan. Walang sino man ang makapangyarihan. Ngumuso si Alec. Ganun pa man, sinundan silang dalawa ni Alec. Huminto si Bobby sa gitna ng bakuran. Tumangala siya sa langit at nagpadyak sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya, narito ang problema. Ngumisi si Mr. Nolan, binata, may alam ka ba talaga tungkol sa Feng Shui? Ano kayang mali dito? Hindi ko alam Feng Shui, nakangiting pag-amin ni Bobby. Pero alam ko ang mystic arts. Pagkasabi nito, nilingan ni Bobby si Alec at sinabing, Mr. Peterson, may maghukay dito. Nahihiyang sumagot si Alec, Mr. Aguilar, kailangan ba talaga nating gawin iyon? Dig. Hindi kita dayin, nakangiting paniniguro ni Bobby. Nang walang ibang pagpipilian, ikinaway ni Alec ang kanyang kamay at tinawag ang kanilang manggagawa. So, ilang talampakan ba ang dapat nating hukayin? Pansamantalang tanong ni Alec. Umiling si Bobby, hindi ko alam. Ituloy mo lang ang paghuhukay hanggang sa may mahanap tayo. Kabanata 43. Hindi napigilan ng mga salita ni Bobby Aguilar na mapatawa si Mr. Nolan. Hindi man lang alam kung ilang talampakan ang dapat hukayin at nangangahas pa ring kumilos na parang master. Bakas din sa mukha ni Alec Peterson ang pagkadismaya. Nakita niya ang maraming tagumpay na mga young masters na umaasa sa kanilang koneksyon upang kumilos ng walang ingat, na nagbibigay sa kanilang sarili ng lahat ng uri ng mga titulo. Pinakamahalaga,
ang mga nakapaligid sa kanila ay kailangang maglaro kasama ang kanilang mga kilo. Sa mga mata ni Alec Peterson, si Bobby Aguilar ay ganoong karakter. Hindi pa siya naging fan ng mga mayayabang na young masters na ito. Ngunit dahil sa kasalukuyan niyang kailangan ng tulong ni Bobby Aguilar, may wagayway lamang ni Alec Peterson ang kanyang kamay at sabihing, hayaan ang mga bagay ayon sa kagustuhan ni Mr. Aguilar. Kinuha ng ilang tao ang kanilang mga pala at nagsimulang maghukay. Isang paa, dalawang paa, tatlong paa. Maya-maya, bumungad sa kanila ang isang malaking butas. Gayunpaman, bukod sa lupa, walang kakaibang nakita sa butas. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang butas, nakaramdam ng lalong nagbabantang aura. Mr. Peterson, ipagpatuloy ba natin ang paghuhukay? Ilang manggagawa ang nagpunas ng kanilang pawis, mukhang medyo pagod. Hindi sumagot si Alec Peterson ngunit tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Aguilar, kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang paghuhukay? Hindi ko nakikita ang pangangailangan. Napangisi si Mr. Nolan. Ang kanilang mga tao ay umaasa sa kanilang mga koneksyon upang kumilos ng walang ingat, at wala akong oras upang kumilos sa kanila. Sabi ni Mr. Nolan, na may halong pagsuway. Ngunit itinuro ni Bobby Aguilar ang butas at sinabing, ituloy ang paghuhukay hanggang sa may mahanap tayo. Mr. Aguilar, nakahukay na tayo ng 4 na talampakan at wala tayong nakita. Dapat ba nating hukayin ang buong lupa? Ani Alec Peterson, medyo hindi masaya. Ituloy mo lang ang paghuhukay. Mahinahong sabi ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Mr. Nolan at malamig na nagtanong, paano kung wala tayong mahanap? Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, kung wala tayong mahanap, kakainin ko ang lahat ng dumi na ito. Deal. Ikinaway ni Mr. Nolan ang kanyang kamay at sinabing, kung may mahahanap tayo, ako, si Kyle Nolan, ay handang kunin ka bilang aking Panginoon. Deal. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Patuloy na hinukay ang lupa, at sa isang kisap mata, isa pang paa ang nahukay. Sa ngayon, maging ang mga manggagawa ay naiinip na. Mr. Peterson, gaano pa ba tayo katagal maghukay? Tanong ng isang manggagawa na nagtataka. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa paghuhukay ng ganito. Ikinaway ni Alec Peterson ang kanyang kamay at sinabing, ituloy mo lang ang paghuhukay. Walang pagpipilian ng mga manggagawa kundi magpatuloy sa paghuhukay. Anak, ang oras ko ay mahalaga, at wala akong oras makipaglaro sa iyo. Sa puntong ito, malamig na ngumuso si Kyle Nolan. As a favor for you being young, you don't have to eat the dumi. But remember, there are always people better than you, kaya wag kang masyadong magyabang. Inihagis ni Kyle Nolan ang kanyang manggas, at tumalikod para umalis. Hindi umimik si Bobby Aguilar kundi tinitigan ang ilalim ng butas. Tanghali pa lang, may malutong na tunog ng tila dumampi ang pala ng isang manggagawa sa isang matigas na bagay. Mr. Peterson, may hanap kami. Sigaw ng isa sa mga trabahador. Nang marinig ito, nagmamadaling nagtipon ang lahat. Mabilis na hinugot ng ilang manggagawa ang isang kahon na bakal mula sa butas. Bilasan mo, ilabas mo. Hinimok ni Alec Peterson. Ang mga manggagawa ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng oras at nagmamadaling dinala ang kahon. Si Kyle Nolan naman naaalis na sana ay napahinto siya sa paglalakad at tumalikod. Ito ang bagay. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang kahon, nakasimangot. Buksan mo. Itinuro ni Bobby Aguilar ang kahon. Mabilis na sinunod ng mga lalaki ang utos ni Bobby Aguilar at binuksan ang kahon. Sa sandaling binuksan ang kahon, isang malakas na amoy ng dugo ang napuno sa hangin. Isang itim na kutsilyo ang nakalatag sa loob ng kahon, na may mga bakas pa rin ng dugo. Ano? Anong nangyayari? Namutla sa takot ang mukha ni Alec Peterson. Bumalik ang lahat. Humakbang si Kyle Nolan, nilublab ang daliri sa dugo, inamoy ito, at nagbago ang mukha. Ito ay dugo ng itim na aso na hinaluan ng mantika ng bangkay. Isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Kyle Nolan. Dugo ng itim na aso, langis ng bangkay, kutsilyo ng enlightenment. Southwest Furry Soul Technique.
Ang napakasamang pamamaraan, ito. Ito ay naglalayon sa buhay ni Mr. Peterson. Mahinang ungol ni Kyle Nolan. Nang marinig ito, lalong pumangit ang mukha ni Alec Peterson. Mr. Nolan, sino ito? Sino ang nasa likod nito? Kinakabahang tanong ni Alec Peterson. Umiling si Kyle Nolan na sumagot, hindi ko alam. So ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa gulat, hinawakan ni Alec Peterson ang palso ni Kyle Nolan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Kyle Nolan na tumawa ng mapait at sinabing, Mr. Peterson, siguro dapat mong tanungin si Mr. Bobby Aguilar tungkol sa isyong ito. Kabanata 44. Biglang naalala ni Alec Peterson si Bobby Aguilar. Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Bobby Aguilar at nagmakaawa, Mr. Aguilar, please, you must help me. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Kyle Nolan at ngumiti, maaaring mas bagay si Mr. Nolan na humawak sa bagay na ito. Hindi napigilan ni Kyle Nolan na magpakawala ng mapait na ngiti, Mr. Aguilar, patawarin mo sana ang aking kamangmangan. There's no need for formality, Mr. Nolan. I just happened to stumble upon the solution. When it comes to professional knowledge, I'm nowhere near your level, mahinhin na sabi ni Bobby Aguilar. Lalo nitong pinakumbaba si Mr. Nolan. Ang gayong kabataang lalaki na may pambihirang mga kasanayan ay may kababang loob na personalidad. Ito ay kahanga-hanga. Magkakaroon ng hindi kapani-paniwalang mangyayari ang binatang ito, naisip ni Kyle Nolan sa sarili. Pagkatapos, lumapit si Kyle Nolan kay Bobby Aguilar, yumuko at sinabing, sinabi ko sa iyo kanina na kung makakahanap ka talaga ng solusyon, handa akong matuto mula sa iyo bilang isang mag-aaral. Nang marinig ito, nagmamadaling sumagot si Bobby Aguilar na may kaunting pagkabalisa, Mr. Nolan, hindi ko po siguro kayang pasanin ang ganoong responsibilidad. Matututo tayong lahat sa isa't isa. Hindi na kailangan ng mga pagkakaiba. Dito, nakaramdam ng pasasalamat si Kyle Nolan. Siya ay halos 70 taong gulang. Ang pagtawag kay Bobby bilang kanyang guro ay talagang hindi nararapat. Kaya yumuko ulit si Kyle Nolan at sinabing, Mr. Aguilar, kung may kailangan ka ng tulong, sabihin mo lang. Sige, tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon. Kinailangan ng kalahating oras si Kyle Nolan para i-undo ang malignant technique. Hindi siya nagtagal at nagmamadaling umalis sa tirahan ng Peterson. Bumalik si Bobby Aguilar sa sala kasama sina Alec Peterson at Derek Peterson. Pasasalamat na sabi ni Alec, Mr. Aguilar, niligtas mo ang buhay ko. Lagi kong tatandaan ang iyong kabaitan. Pagkasabi nun ay inabot ni Alec kay Bobby ang isang bank card. There's 1 million in the account. It's not much but it's a token of my gratitude. Please accept it, Mr. Aguilar, nakangiting sabi ni Alec. Nang hindi masyadong magalang, agad na ibinulsa ni Bobby Aguilar ang bank card. Mr. Peterson, humingi ka ba ng tulong sa akin para sa ibang bagay? Si Bobby Aguilar ang nagkusa na magtanong. Mapait na napabuntong hininga si Alec, hindi ko ito itatago sa iyo. May kailangan ako sa tulong mo. Sa ilalim ng presyo ng Pamilya Hill, marami sa mga kasosyo ng aming kumpanya ang unilateral na pinansela ang kanilang mga kontrata. Marami sa mga proyekto ng konstruksyon ng Peterson ang napiling ihinto, patuloy na buntong hininga ni Alec. Sa loob lamang ng isang araw, ang pamilya Peterson ay naging halos paralisado, at ang Hill ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-atres. Ang mga bagay ay magiging mas mahirap para sa pamilyang Peterson. Hindi maiwasan ni Bobby na mamangha sa kapangyarihan ng pamilya Hill. Kung ang pinakamayamang pamilya sa River City ay walang kapangyarihan laban sa kanila, anong pagkakataon ang mayroon ang iba? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Bobby, bagaman ako ay nakikiramay sa iyo, tila hindi ako makakatulong sa bagay na ito. From the side, Derek chimed in with a smile, Mr. Aguilar, if you could just give us a share of the construction projects you have, the Peterson family could make a comeback. Tumigil muna si Bobby bago medyo nahihiya na nagsalita, construction projects. Saan ko kukunin ang mga iyon? Nagulat na sabi ni Derek, Mr. Aguilar, hindi mo ba alam?
Sinabi ni Miss Taylor na ikaw ang may huling say sa lahat ng pamumuhunan ng pamilya Taylor sa River City. Oo, basta pumayag ka, makukuha ng pamilya Peterson natin ang mga construction projects ng pamilya Taylor, dagdag ni Alex sabay tango. Maaaring makapangyarihan ang pamilya Hill, ngunit hindi sila maglalakas loob na hawakan ang mga proyekto ng pamilya Taylor. Pagkasabi nito, tumayo si Alec Peterson, yumuko kay Bobby Aguilar, at nakiusap, Mr. Aguilar, ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Kung hindi, siguradong malugi ang pamilya naming Peterson. Nagulat si Bobby Aguilar. Hindi niya inaasahan na ipagkakatiwala sa kanya ni Emily Taylor ang awtoridad sa lahat ng kanyang mga pamumuhunan. Parang hindi kilala ang galaw ni Emily. Kung hindi, maraming tao sa labas ng pinto ni Bobby. Saglit na hindi umimik si Bobby at umupo na lang doon, nagmumuni-muni. I have an even better business opportunity, biglang nagsalita si Bobby. Mukhang nalilito si Alec Peterson, isang mas magandang negosyo. Tumango si Bobby Aguilar, oo, ang pamilya Hill ay gumawa ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng mga produktong pangkalusugan, at mayroon akong isang bagay na mas mahusay. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang Soul Nourishment Pill ay nangangailangan ng isang makapangyarihang kumpanya na kumilos bilang ahente nito. Ang pag-asa lamang sa isang matandang hustler tulad ni Ray Walters ay hindi sapat. Ang pamilya Peterson, bilang pinakamayaman sa River City, ay perpekto para sa trabaho. Kumuha si Bobby ng isang Soul Nourishment Pill, inilagay ito sa mesa, at may kumpiyansang sinabi, maaari kong ipagkatiwala ang gamot na ito sa iyong pamilyang Peterson upang kumatawan. Tinitiyak ko sa iyo na ang produktong ito ay magiging napakasikat. Gamit ito, hindi mo lamang magagawa makipagkompetensya sa pamilya ng Hill ngunit malampasan pa sila. Hanggat ang presyo ay pinananatiling mababa at ang produkto ay ibinebenta sa malaking sukat, ang pamilya Hill ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit hindi ganoon ang nakita ni Alec. Naisip niya na ang Soul Nourishment Pill ay hindi talaga maaasahan. Kaya pansamantalang iminungkahi ni Alec, Mr. Aguilar, kung maaari mo bang bigyan kami ng isa sa mga proyekto sa pagtatayo sa halip? Talagang hindi namin mae-enjoy ang magandang kapalaran ng pagkakaroon ng gamot na ito. Hindi man tuwirang sinabi ni Alec, malinaw naman ang kanyang kahulugan. Hindi niya masyadong inisip ang Soul Nourishment Pill. Bumantong hininga si Bobby Aguilar, iniligpit ang Soul Nourishment Pill, at sinabing, sige. Dalhin mo na lang sa akin ang kontrata bukas. Salamat, Mr. Aguilar. Excited na bulalas ni Alec. Hindi niya namalayan na hindi niya sinasadyang napalampas ang isang gintong pagkakataon sa negosyo. Dahil dito ay nakaramdam ng awa si Bobby Aguilar kay Alec. Kung ganoon, ipapahawak ko kay Ray Walters ang ahensya ng Soul Nourishment Pill sa ngayon, naisip ni Bobby sa sarili. Kabanata 45. Pagkatapos umalis sa tirahan ng Peterson family, pinahanda ni Bobby Aguilar si Ray Walters ng malaking dami ng mga halamang gamot. Pagkatapos, opisyal niyang sinimula ng pagpino sa Soul Nourishment Pill. Para kay Bobby Aguilar, ang halaga ng Soul Nourishment Pill ay halos baliwala, at ang presyo ay maaaring mabawasan ng husto. Sa loob ng 3 buong araw, halos hindi nagpahinga si Bobby Aguilar, inilaan ang lahat ng kanyang oras sa pagpino ng Soul Nourishment Pills. Sa loob ng 3 araw na ito, si Edward Green ang namamahala sa pagbabantay kay Bobby Aguilar upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Makalipas ang 3 araw, matagumpay na napino ni Bobby Aguilar ang higit sa 300 Soul Nourishment Pills. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, tiningnan ni Bobby Aguilar ang mga tabletang inilagay sa kanyang harapan. Para sa kasalukuyang Bobby, ang pagpino ng higit sa 300 Soul Nourishment Pills ay napakahirap, at siya ay mukhang mas haggard. Naniniwala ako na ang 300 Soul Nourishment Pills na ito ay sapat na upang magdala ng shock sa pamilya Hill, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Mr. Aguilar, anong klaseng tableta ito? Hindi maiwasang magtanong ni Edward Green. Kinuha ni Bobby ang isa ng random at inihagis kay Edward, natatawa, subukan mo. Hindi man lang ito nilingon ni Edward at diretsyong nilagay sa bibig niya.
Sa isang iglap lang, nabuhayan si Edward at nabuhayan ng loob, lahat ng pagod ay agad na nawala. Ano? Anong klaseng gamot ito? Nagulat si Edward at napabuka ang bibig sa gulat. Natawa si Bobby, soul nourishment pill ang tawag dito. In short, maganda ito sa katawan. Lalo nitong ikinamangha si Edward kay Bobby. Si Mr. Aguilar ay hindi lamang nagmaster ng mga pambihirang diskarte sa paghinga, kundi pati na rin ang mga kahangahangang pill refining skills. Humahangang sabi ni Edward. Ngumiti si Bobby at sinabing, pagdating ng panahon, ituturo ko sa iyo ang pamamaraang ito ng paghinga. Salamat, Mr. Aguilar. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Edward. By the way, biglang may naisip si Edward. Dumating si Miss Taylor kahapon. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Sabi ni Edward. Sa pagsasalita tungkol kay Emily Taylor, naramdaman ni Bobby Aguilar na nawala kaagad ang pagod ng kanyang katawan, at isang ngiti ang walang kamalay-malay na lumitaw sa kanyang mukha. Ang pag-iisip daw sa taong gusto mo ay napapangiti ka ng hindi sinasadya. Kaya totoo, pabirong sabi ni Edward sa gilid. Leave it, pinandilatan ni Bobby si Edward. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ray Walters. Makalipas ang halos kalahating oras, nagmamadaling nagmaneho si Ray Walters patungo sa Dragon Rising Community. Ibinigay ni Bobby ang soul nourishment pills kay Ray Walters, at pagkatapos ay itinuro, ang presyo ng 300 na tabletang ito ay dapat na medyo mas mura, $300 bawat isa. Natigilan si Ray at medyo awkward na sinabi, $300 each. Hindi ba? Masyadong mura. Dati $160,000 each. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Malamig na sabi ni Bobby. Pagkatapos, ibinigay niya ang 300 soul nourishment pills kay Ray Walters. Tumingin si Ray sa mga table tas, ang kanyang mga mata ay umiikot habang ang mga iniisip ay tumatakbo sa kanyang isipan. Naisip niya sa sarili, hanggat itinatago ko ito, maaari kong ibenta ang mga tabletang ito sa mas mataas na presyo, at hindi niya malalaman. Sa pag-iisip na ito, malapit nang umalis si Ray Walters dala ang mga table tas. Tahan na. Sa sandaling iyon, biglang tinawag ni Bobby si Ray Walters para huminto. Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong si Bobby Aguilar at hinawakan si Ray Walters sa leeg, itinaas siya sa lupa. Nahirapan si Ray pero hindi siya makawala. Ang pagkakahawak ni Bobby ay parang bakal na sipit, na naging dahilan para hindi makakilos si Ray Walters. Hindi nagtagal, naramdaman ni Ray Walters na nahihirapang huminga, at agad na namula ang kanyang mukha. You better put away your little schemes. Ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong kumain, malamig na sabi ni Bobby. I know. Nahihirapang bigkasin ni Ray Walters ang ilang mga salitang ito. Binitawan ni Bobby si Ray Walters, na napaupo sa lupa. Pinunasan ni Ray ang pawis sa kanyang noo, nakaramdam si Ray ng panginginig sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan si Ray Walters na ngayon lang siya pinatay ni Bobby. I'm sorry, Mr. Aguilar. Pinunasan ni Ray Walters ang pawis sa kanyang noo at humihingi ng tawad. Sumulyap si Bobby sa kanya at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala, basta sumunod ka, hindi kita hahayaang magdusa. Mabilis na tumango si Ray, salamat, Mr. Aguilar, salamat, Mr. Aguilar. Pwede ka nang umalis. Ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay. Hindi na nagtagal si Ray at mabilis na umalis. Alam na alam ni Bobby na ang pakikitungo sa isang matandang soul tulad ni Ray Walters ay nangyayari ng kabaitan at kalubhaan para maging masunurin siya. Kung hindi, maaaring kumagat si Ray anumang oras. Ngayon ay oras na para maghanda ako para sa auction. Hindi ko lang alam kung sapat na ang $1,000,000, naisip ni Bobby sa sarili. Mula noong sinaunang panahon, ang kayamanan ay pinapabor ng martial arts. Ang paglilinang ay palaging isang napakamahal na gawain. Sa sandaling ito, lubos itong napagtanto ni Bobby. May kalahating buwan pa bago ang auction, kaya hindi nagmamadali si Bobby. Pagkaalis ni Ray ay natulog na si Bobby. Buong 3 araw siyang natulog. Sa 3 araw na iyon, kumalat ang soul nourishment pills sa kalahati ng River City.
Nang walang anumang publisidad, ang mga table toss ay tumawid sa bawat kalye at eskinita. Sa loob ng ilang panahon, naging sikat na figure si Ray Walters. Sinasamantala ang pagkakataong ito, mabilis siyang nagtatag ng isang kumpanya ng health supplement. Hindi nagtagal ay alam din ng pamilya Hill ang tungkol sa balitang ito. Mr. Hill, ito ang Soul Nourishment Pill. Sa opisina ni Stephen Hill, iniabot ni Gary Brown ang tableta kay Stephen, na may papuri. Pinunasan ni Stephen ang tableta at hindi napigil ang mapaungol, may milagro bang epekto ang tableta na ito? Oo, totoo. Nagmamadaling sagot ni Gary Brown. Nabalitaan ko na maraming matataas na opisyal sa lungsod ang nag-aaway sa tabletang ito, dagdag niya. Kumunot ang noo ni Stephen at hinaplos ang kanyang baba, bumubulong, kung makukuha ko ang Race 8 para sa Soul Nourishment Pill, tiyak na tataas ang pamilya Hill sa mas mataas na antas, at hindi magiging problema ang paglabas sa Choiseul sa oras na yun. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Stephen kay Gary Brown at nagtanong, saan nanggaling itong Soul Nourishment Pill? Mabilis, sinabi ni Gary Brown, nagmula daw ito kay Ray Walters. Ray Walters. Ang scumbag. Hindi napigilan ni Stephen ang pagpapakita ng paghamak sa kanyang mukha. Oo, siya. Mabilis na tumango si Gary. Napangisi si Stephen, karapat-dapat pa ba siyang magkaroon ng Soul Nourishment Pill?